Good evening, good morning, good afternoon, good day. I don't know kung anong oras ito papanoorin, no? But, yes, mabuhay po kayong lahat. My name is Ian Gaza, not Michael Cinco. Ito naman, kamo naman may istorya. Sorry, sinay ko lang yung winners ko na 600,000. Anyway, I'm here to discuss about the issue or the chismis revolving around Miss Ivana Alawi, no? Medyo pumutok siya today or yesterday, last night. I'm not sure. So, this video is all about that particular issue, that particular chismis to clarify some things. First, eto na Mors! Ano nag-chika natin dyan? Sa apelido, siya spelling sa Lucrecia din. Elio. Ang dilim, no? Hirap pala chismis kapag naka-shades. Anyway, first things first. May kodigo ako I apologize. CRA. Meron akong kodigo. Siyempre, ang hirap kapag Tama ba ba? impromptu lang lahat sa isip ko. Oh, Lucrecia. Sa casing ko. Anyway, first things first. Hiwalay na pala sila 2000 pa lang eh. Lucrecia. As in, there's a CI man siguro CI. Lucrecia de RI Elio CRI 2003 pa lang. And given na walang divorce sa Pilipinas, CIA legal separation lang ng properties. Nawala na yung conjugal blah blah blah. After 11 years of marriage, kinasal sila 1992. The court order of legal separation was issued 2003. So after 11 years of their marriage, tapos na, finish na. Simula na 2003, wala na, we are legally separated. Yung kikitain mo, kita mo na yan. Yung kikitain mo, kikitain ko na yan. Alright? Kasi itong mga property, itong bilyones na meron tayo right now, papartihin natin ito ng maayos, given by the power of the korte. So bottom line, ang hindi ko maunawaan, no, hindi maarot ng aking isipan, bakit mo isasabit si Miss Ivana Alawi dyan sa kasuhan ninyong mag-asawa, technically mag-asawa, kasi hindi pa sila annulled. Alright? Ngayon, nag-file ng annulment si lalaki. Pa-chatting na si Roselyn, i-chat si Lucrecia. Kaya lumalaban ngayon si babae. Na ipinaglalaban niya na, naku, maraming babae yan, hindi yan faithful, may mga ganito yan, mistress yan, may blah 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 blah. Nakabuntis pa nga yan ng 2 babae. Illegitimate child, 2. And all throughout the 21 years, napakarami naging babae ni Mr. Ang hindi ko maintindihan after 2 dekada, bakit mo igigit-git or iipitin or atakihin or babanatan or isasama sa kaso yung isang babae na 6 years old pa lamang nung naghiwalay kayo. Nakabukit nun karon. I don't get the point eh. Alam mo sa sarili mo. Iyuha lang taraw ko. Madam, nahiwalay na kayo 2003 pa lang. Ate, si Mary Grace, anak. Hindi natin alam kung ano talaga namamagitan dito kay Miss Ivana Alawi at dito sa Mister. Sabi nga nila, walang usok kung walang apoy. At dahil merong usok, merong apoy. So whatever it is, ang bottom line dito, 2003 pa lang kayo hiwalay, bakit mo kinakalatid yung pangalan ni Ivana? Labo mo, madam. Diba? Nakapuntis kayo. Mama, manigi ka. Hindi padala sa akin. Sa affidavit or whatsoever you call it eh. Na nakabuntis yung asawa mo ng 2 babae, meron siyang 2 illegitimate child. Doon pa lang sa puntong, alam mo sa sarili mo na matagal na ito, hindi mga kinakasama. So bakit sumakagkirin yung pangalan ni Ivana? Kasi sikat siya? Anong strategy mo? What's your game plan here? Na mas papanigan ka ng korte? Kasi merong isang sobrang laking pangalan na tao with 34 million followers or about 40% of the internet population of the Philippines. The very strategic kasi yung gamitin mo sa kaso mo. Para manalo ka sa annulment is at papunta sa lahat ng ari-arian. Ganun ba yun? Hindi ko maunawaan eh. Please explain nga. Kasi para makatulog kami mga marites eh. Diba? Hirap makatulog kapag ganyan iniisip pa namin kung ano bang plano mo talaga.